hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Sa alinmang samahan, organisasyon, estado man, bansa man, o kahit sa pamilya, o kahit sa anumang grupo, napakahalaga ng pagkakaisa. Konsepto ng pagkakaisa ay hindi lamang matatagpuan sa paligid, lalo't-lalo na matatagpuan natin ito sa Biblia. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaisa ng Iglesia? Ito ang ating tatalakayin dito lamang sa programang What Jesus Believes. At siyempre, makakasama natin uli si Pastor Gatos. Pastor? Maraming salamat, Pastor Bry. At binabati po namin kayo sa mga sandaling ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Binabati po namin ang aming mga kapatiran dyan sa may Mindanao at Visayas. At sa lahat po ng mga sumusubaybay ng patuntunan ito. Naway ang aming po ipaglilingkod ay maging kasiyahan po ninyo na lalong mapalapit sa ating Panginoon Diyos. At sa pagsisimula po ng ating paglilingkod, anyayahan po natin ang ating Panginoon sa panalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, nais po namin na ipaglingkod sa inyo ang mga pag-aaralan namin. Hinihiling po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu muli ang magpakilala sa amin ng inyong kalooban at makita namin, Panginoon, ang paniniwala ng aming Panginoon Jesucristo. Maraming salamat sa isang pagkakataon, Panginoon. Muli kami mag-aaral ng Biblia sa inyo pong ikaluluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, Pastor, kagaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, yung tungkol sa pagkakaisa, gaano po ba kahalaga ito? At saan po ba, ano po ba yung puwersa na kumikilos sa iglesia? Saan po ba galing yung puwersa na kumikilos sa iglesia na magkaisa sila? Dito, kapatid na Bryce, sa chapter 4 ng Efeso, talatang 4, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. At sa Efeso 4:5, kung tuloy natin ang pagbasa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sa 6, isang Diyos at ang Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Sa makatuwid, Pastor Bry, dito sa talatang ito o mga talatang ito ay merong ipinapahayag ang Diyos na ang puwersa o yung motivating force na kung saan galing ang puwersang ito ay walang iba kundi sa banal na Espiritu. So, ibig sabihin, dahil iisa ito, Pastor, hindi kailangan magkabahabahagi, hindi kailangan magkaiba-iba. Dahilan sa ito ang pinanggalingan ay mula sa kadyosan, ito'y kinakailangan isa din ang magiging bunga at ito'y walang iba kundi ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Sa anong aspeto po ba, Pastor, o hanggang saan po dapat magkaisa ang buong iglesia? Of course, ito'y dapat hindi lamang sa gawa, kasama ng isip, kasama din ng pagdedesisyon o hatol, at sa mga gawa, mga gawain. Sapagkat ito ang wika ng Biblia sa 1 Korinto 1:10. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa magitan ng pangalan ng ating Panginoon Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-isip at isa lamang paghato. So, ibig sabihin, mahalaga talaga, Pastor, ano? Sa makatuwid na itong mga bagay na ito ay kinakailangan ang mga kaanib o katawan ng ating Panginoon Kristo ay nagkakaisa sa gayong paraan. So, dapat makakitaan pala tayo, Pastor, ng pagkakaisa sa lahat ng bagay. Kahit sa mga ipinapakita, sa pagsasalita natin, hindi dapat tayo pala makakitaan ng pagkakaiwalay. At ito, pagka tinuloy natin ang pagbasa
sa 2 Korinto 13:11, sa katapos-tapusan, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, paalam na, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. So, hindi lamang sa ganang gawa, at hindi lamang sa mga ipinakiusap ng Diyos na magkaisa tayo, kundi itinuro din ito sa mga alagad na tayo'y magkaisa. At katulad ng karanasan ni Pablo, na pagkatapos niyang turuan, inaralan ang mga taong taga-Korinto, ay binigyan sila ng mga salitang o mga payo na mga pakasakdal, at sila ay mga aliw, mga kaisa, at mga buhay na may kapayapaan, sapagkat ipinakilala niya na ang Diyos ay pag-ibig at punong-puno ng kapayapaan. Napakasarap pala, Pastor, na isipin ang pinakapanukala ng Panginoon. Ano? Talagang, kumbaga, magbiblend, magmahalan, at magpakasakdal. Pero, Pastor, ito pong pagkakaisa na ito, ibig sabihin ba nito, pare-pareho na lahat, yung magkakaisa, dapat pare-pareho ka ng boto, pare-pareho ng damit, pare-pareho ng pangalan, salita. Ganito po bang konsepto nito, Pastor? Ang unity sa wikang Ingles, unity is not actually uniformity. Di ba? Kasi ang ipinapalagay ng iba, kami kasi ay nagkakaisa sa iglesia. Kaya pag sinabi ng aming puno, na ito lang kami ay boboto at ito lamang ang aming boboto, mga hawak sila sa ganung utos ng pamunuan nila. Sa bagay, sa isang banda, maganda, pero pagka sinasaklaw na yung freedom of choice mo, yung kalayaan ng pagpili mo, ayun ang hindi sinasang-ayunan ng Biblia pagdating sa ganong kaparaanan. At wala tayong mababasa sa ganong kaparaanan, maging sa larangan ng mga ganoong pagpili, tayo ay kinukontrol pa rin ng ating mga nangangasiwa sa atin. So ano pong konsepto, Pastor, ang kailangan natin isipin sa pagkakaisa? Sa konsepto ng pagkakaisa na dapat na mangibabaw sa iglesia, ay unang-una, yung tayo nagkakaisa sa panahon ng pagkakaiba. Halimbawa, unity in diversity. Pilipino ka. Ibang kultura mo. Ibang kinalakihan mo. Iba yung damit mo. Pagkain. Ibang damit mo. Ibang pagkain mo. Ako ay, halimbawa, isang Hapon. Okay? Ibang pagkain ko, ibang kinalakihan ko, iba yung aking ugali o kultura. Pero pagka sa larangan ng mga pangunahing turo at aral ng Panginoon sa pagpapatakbo ng iglesia, ay nagkakaisa tayo. Hindi tayo nakadepende kung anong kultura ang pinanggalingan mo, kung anong kultura ang pinanggalingan ko, yung kultura ng Panginoon Diyos ang ating ipaiiral. Saan po ba natin mababasa yung, Pastor? Dito sa aklat ng 1 Korinto 12:14, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. So, may ilo. So, ibig sabihin na bagamat isang katawan, pero mga sangkap ay marami. Ang katawan ay isang sangkap, kundi marami. Ang sabi doon masusumpungan natin yung pagkakaiba-iba natin sa ilang paraan, pero nagkakaisa tayo sa layunin. Sa isang katawan, pero magkakaiba-ibang mga parte. sangkap. Bakit naman kailangan, Pastor, ang pagkakaisa? Ano naman ang importante dito sa pagkakaisang ito? Una-una, upang maging epektibo at mahusay sa paggawa. Kung kanya-kanya tayong paggawa, ano kaya magiging senaryo ng iglesia? Parang naalala ko, Pastor, yung sa Tore ng Babel, ano? Talagang nagkahiwa-hiwalay sila dahil hindi sila nagkaintindihan. Nagkaiba-iba na lengguwahe, nagkakaiba-iba ng isipan. Pero dito, ang isa sa mga kailangan natin ng pagkakaisa at bakit kailangan, unang-una upang maging epektibo at mahusay sa paggawa. Ikalawa, Pastor Brian, nagpapakitang seryoso sa pamumuhay sa langit na magkakasama. So dito pa lang, Pastor, parang pwede nang magsama sa langit, di po ba? Yung sinasanay na natin ang buhay natin na nagkakaisa, na paglalarawan ito ng ating pagkasama-sama doon sa kaharian ng ating mahal na Diyos. Katulad ng sinasabi sa aklat ng 1:13-35, sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So isa sa mga inoobserbahan ng mga tao ngayon, sa atin ay walang iba kundi yung tayo'y mga nagkakaisa.
At kapag tayo nagkakaisa, sila man din ay masasabi nila na tunay na itong mga taong ito ay mga alagad ng Panginoon. Ang mga tao pa naman, Pastor, ngayon talagang nakafocus sa kaayusan, sa pagkakaisa ng grupo. At pag nakikita nilang parang kahiwa-hiwalay, nawawalan na rin sila ng gana, di po ba? At walang inspirasyon para sila umanib at para sila makilhok, makisama sa gawain ng Panginoon. Pero Pastor, hindi po madaling konsepto itong pagkakaisa. Hindi madaling gawing magkaisa ang mga tao. Saan po ba nanggagaling ang lakas ng iglesia para sila'y magkaisa? Una sa lahat, ito'y manggagaling sa kapangyarihan ng Ama. So hindi pala sa sariling hindi lamang pagkakaisa sarili. lang natin. Hindi ito yung sariling kakayahan o mula tayo, gumawa tayo ng mga pamaraan para tayo ay magkaisa. Hindi. Kinakailangan ang foundation natin ng pinanggagalingan ng pagkakaisa ay walang iba kundi sa Ama. Katulad na sinasabi sa aklat ng 1:17-11. Ang sabi, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Nagaya naman natin na iisa. So sa makatuwid, katulad ng pakiusap ng ating Panginoon Jesucristo, na kung paano daw sila nagkakaisa ng Ama, ay idinadalangin niya na sana ibigay yung ganong kakayahan para sila'y magkaisa. At ang tinutukoy ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad. So, Pastor, kailangan pala, Pastor, ng matinding panalangin para magkaisa ang iglesia. Ano pa po ba, Pastor, ang iba pang pinagkukunan ng lakas ng iglesia sa pagkakaisa? Ang ikalawa, Pastor Brian, ay sa kalwalhatian ng Diyos. Sa 1:17-22. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman na natin na iisa. So, kailangan iisa ng ugali, iisa ng kalwalhatian ng itsura ng Panginoon sa atin. So, mapapansin mo dito, Pastor Bray, yung mga pangungusap ng Panginoon Jesucristo ay laging inihahalimbawa kung papaano ang relasyon ng Ama at ng Anak. Na ganun din naman sana na maging kaganapan sa buhay ng mga mananampalataya yung relasyon ng mga tinubos sa kanilang Panginoon Jesucristo. Napakahalaga nun, Pastor, kasi yung harmony ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, tatlo sila, pero hindi sila nag-aagaw-agawan, Pastor, hindi rin sila nag-aaway. Yun din yung nais ng Panginoon ipagawa sa atin. Ano pa po ba ang ibang konsepto, Pastor, na nagbibigay lakas sa atin sa pagkakaisa? Isa sa mga konsepto pa ay ikatlo ay sa pananahan ni Kristo sa bawat isa sa atin. At doon lamang natin po pwedeng sabihin na ito'y galing sa Panginoon at hindi galing sa atin at hindi natin pinoformulate ang mga bagay na may kinalaman sa pagkakaisa. Katulad ng sinasabi sa 1:17-23, ganito ang pagkasabi, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. So lahat ng mga paglalarawan ng Panginoon pagdating sa pagkakaisa ng kanyang mga anak at tinubos ng kanyang dugo ay galing lahat doon sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, na kung papaano itong tatlong personang ito sa isang Diyos ay nagkaroon ng pagkakaisa sa layunin na mapatibay ang mga nagsisipaglingkod sa Kanya. Pastor, nabanggit niyo yung Espiritu Santo at nabanggit din kanina sa unang tanong ang kumikilos sa iglesyang ito para magkaisa banal na Espiritu. Sa papanong paraan po ba? Ano po ba ang ginagampanan tungkulin ng Espiritu sa pagkakaisa ng iglesia? Unang-una ay yung focus on unity. Nakasentro ang gawain ng Espiritu Santo sa paraan na ang pagkakaisa ay manatili sa iglesia. At ito yung sa kabila na tayo nagkakaiba ng lahi, nagkakaiba tayo ng kasarian, iba't ang ating mga pinag-aralan, pati kulay natin, pati kulay, iba't ibang kulturang kinalakihan natin. Ang focus mismo ng Holy Spirit ay walang iba kundi yung pagkakaisa sa kabila ng lahat ng pagkakaiba natin. Kasi Pastor, ito talaga yung humahati sa iglesia, yung magkaiba ng kulay, magkaiba ng lahi. Pagka ito yung pinagtuunan talaga, Pastor, talagang hindi siguro magkakaisa talaga. Merong mga tao minsan istamahin yung buhay mo dahil sa kulay mo. Kapag ka medyo itlim ka
sasabihin sa iyo, hindi ka kabilang dito sapagkat ikaw ay naiiba sa amin. At saka sa kultura pa, Pastor, magkaiba ng kultura, parang naguhusgahan sa isa't isa dahil magkaiba ng kultura. At sa kulturang yaan ay minsan maraming mga hidwang nabubuo. Doon talaga, Pastor. So dapat makafocus talaga sa pagkakaisa at hindi sa kultura. Kaya ang sabi ng Galatia Kapitulo 3, ang talatay 26 hanggang 28, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismohan kay Kristo ay ibinihis sa Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Napakaganda. So, sa makatuwid, kung ang kultura mong kinalakihan ay kakaiba sa akin, dahil ng pag-ibig natin kay Kristo Jesus, hindi tayo mag-aaway dahilan sa kakaibang paniniwala natin sa kulturang ating kinalakihan. So ang Kristyanismo talaga, Pastor, ay sumisira ng pader na naghihiwalay sa mga tao, di po ba? At ang Kristyanismo ang siyang naglalapat ng mga tao na magkakaiba-ibang paniniwala at lalagay sila sa isang paniniwala lamang. Meron pa po bang ginagampanan tungkulin ng Banal na Espiritu sa pagkakaisa, Pastor? Ito ang mababasa, Pastor Bray, yung nagbibigay ng mga espiritual na mga kaloob para tamuhin natin ang pagkakaisa at ang pagkatanda natin sa pananampalataya. Sapagkat ganitong sinasabi ng Banal na Kasulatan sa Efeso 4:3, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. At Efeso 4:13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sa makatuwid, Pastor Bray, doon sa mga ibinigay na kaloob ng Banal na Espiritu sa kanino mang kaanib sa iglesia, ay para tamuhin natin ang pagkakaisa at ang pagkatanda natin, yung maturity natin sa pananampalataya. At yun ang isa sa mga napakahalagang dapat maintindihan at maunawaan ng ating mga sumusubaybay. So malaking pagpapala sa atin, Pastor, yung mga kaloob na ibinibigay ng Panginoon. Dahil sa mga kaloob na ito, lalo pa tayo nagkakaisa, lalo pa tayo nagiging epektibo sa kanyang gawain. Ano naman, Pastor, ang pinakamahalagang utos ni Kristo patungkol po sa pagkakaisa na hindi dapat nating labagin? Una sa lahat, si Kristo'y namatay para sa atin. Para sa lahat, di po Para ba? sa lahat. At ang 1, Kapitulo 3, talatang 16, ang nagsasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ay ibig sabihin, namatay siya alang-alang sa atin, upang sa ganon ay makita natin ang kahalagaan ng pagkakaisa. Kasi hindi naman siya namatay para sa Hudyo lang, di ba, Pastor? Ito'y isang hakbang na ginawa para sa kaligtasan ng mga tao, hindi lamang isa o isang lahi. At isa pa ito sa pinakamahalagang utos ni Kristo sa pagkakaisa ay pangalawa ay mag-ibigan sa isa't isa. Sapagkat ito ang sabi ng ating Panginoon Jesus dito sa aklat ng 1:13-34. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig kayo o inibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. So yung batayan na kung paano tayo magmahalan ay yung kung paano minahal ng Diyos ang sangkatauhan. Paano niya minahal, maging ang kanyang buhay ibinigay sa kanya o ibinigay sa atin, at ganun din dapat tayong magmahalan. Maglalaan ng buhay natin alang-alang sa ating kapwa. Yun lang po ba ang dapat natin gawin, Pastor? Meron pa po bang ibang inuutos ng At Panginoon? dito sa tinatawag na ikatlong bahagi, ibigin kahit ang pinakamaliit. Ano po ibig sabihin nito, Pastor? Ang sabi sa Biblia sa Mateo 25:40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyong ginawa. Sa makatuwid, itong background nito kasi, merong mga nagtanong sa Panginoon Jesus, kailan ka namin nakitang naghirap at walang mga damit, at nagutom at nakulong? Sasabi ng Panginoon Jesus sa kanila, ano man yung mga ginawa ninyong mga bagay sa mga maliliit na mga kapatid na ito, ay ginawa nyo para sa akin. Sa makatuwid, yung paggawa natin, pagtulong natin sa iba, ay ginagawa natin para sa ating Panginoon.
Kaya ito ay pagmamahal natin sa mga pinakamaliit na mga tao na ang kalagayan sa buhay ay hindi katulad ng mga taong meron sinasabi sa buhay. Napakaganda pala, Pastor, ng paraan ng Panginoon para magkaisa talaga ng Diyos. Ano? Kung ito gagawin lang po natin, mga kapatid, sa ating kapwa, kahit hindi na siguro sa kapwa nating Kristiyano, kundi sa lahat ng mga tao, talaga siguro magkakaisa ang ating bansa. Babalikan po natin ang lahat ng mga bagay na ito at pakinggan lamang po natin ang ilan sa mga testimonyang makapagbibigay sa atin ng motivation para magkaisa. Mahalaga ang pagkakaisa sa isang iglesia, sa isang kilusan. Sapagkat kung tayo ay hindi nagkakaisa, anumang ganda ng ating programa, anuman ang lawak ng ating dapat na galawan, hindi tayo magkakaroon ng tagumpay. Merong binabanggit ang banal na kasulatan dito sa sulat ni Haring David. Sinasabi sa mga awit 133, versikulo 1 at 2 ang wika sa atin, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahan, magkakasama sa pagkakaisa. Ang binanggit dito ay magkakapatid. Magkakapatid sa iglesia. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Napakabuti, mga kapatid, na magkaisa, sapagkat kung tayo magkaisa, tayo ay magkakaroon ng maraming tagumpay. Ang sabi nga sa atin sa isang palagi natin naririnig, in unity we stand, divided we fall. Sa anumang kilusan, sa loob ng iglesia, napakahalaga na kapag sinabi ng leader, tayo ay lumabas at tayo mangaral. At kung halimbawa, meron naman sa atin hindi nakipagkaisa, anong mangyayari ngayon? Pero kapag tayong lahat sa buong iglesia, maging sa ating pangangaral, nagkaisa tayo, maraming magagawa natin. Katulad ng mga lagad, noon nagkawatak-watak sila. Pero nung sila ay nasa upper room at sila'y nanalangin, nagpakumbaba sila, nagkaisa sila, tinanggap nila ang banal na Espiritu. Sa makatwid, ang Holy Spirit ay maaring matanggap lang na kapag tayo ay nagkakaisa. Kaya maligayang pagbabalik po sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay na nag-aaral ng Biblia. Pastor, medyo malalim-lalim yung pinag-usapan natin kanina. Ano po ba yung mga practical na dapat pong gawin ng iglesia o ng bawat isa sa atin para talaga magkaisa? Isa po sa mga gusto po namin may paglingkod sa inyo ay ang mga hakbangin para sa mata mo natin ang pinakamataas na antas ng kabuhayang spiritual tungo sa pagkakaisa. Ang una po sa lahat ay ang pagkakaisa sa pamilya. Pastor Bray, ito ang isa sa mga simulain na dapat po nating maintindihan. Kasi sa pamilya pa lang, napakaliit na samahan. Hindi natatamo ang pagkakaisa. Much more kung sa isang barangay, sa isang pamayanan, sa isang iglesia. Sa isang iglesia. Ito ay isa sa mga importanteng mata mo natin dapat, yung pagkakaisa sa pamilya. Dapat mapag-aralan natin ang mga bagay na sumisira ng pagkakaisa sa pamilya at himukin ang lahat na humantong sa pagkakaisa. Sapagkat sila yung mga kaanib din ng iglesia. Kapag sira ang pamilya, sira na rin ang samahan sa iglesia. At saka kung wala kang kakayanan o skill na buuin yung pamilya, anong skill ang gagamitin mo para buuin yung pamayanan? Ang pangalawa, Pastor Bray, hangarin ng pagkakaisa at iwasan pagtalunan ng hindi mahalaga. Minsan kasi yung mga minor things, yung mga major things ng buhay natin, ito ang isa sa mga sumisira ng pagkakaisa. Sabi dito, hangarin ang pagkakaisa at iwasan pagtalunan ng hindi mahalaga. Ikatlo, Pastor Bray, gumawa sa isang hangarin. Ibig hindi sabihin, yung iba-iba. Hindi iba-iba at tignan kung ano ang mas makabubuti sa kapakanan ng iglesia. Diyan siguro, Pastor, kailangan umupo talaga, pag-usapan, isulat. Pinapanukala. Pinapanukala. At number 4, bumuo ng pansanlibutang perspektibo o pananaw. Ano pong ibig sabihin nito, Pastor? Marahil, minsan tayo ay masyadong exclusive. Regional ang isip. Regional o kaya ang hangarin lang natin ay para sa pansarili. Bakit hindi natin hangarin na gumawa o kaya bumuo ng pansanlibutang perspektibo o pananaw? Yung mas, ang makikinabang ay marami, hindi yung pang-isa lang, pang-isahan lamang. Tapos, iwasan ang ugaling
nagpapahiwalay. Meron bang mga ugali nagpapahiwalay? Marahil tanong nito ng ating mga sumusubaybay. Meron. Yung kakitidan ng isip, Pastor, nagpapahiwalay yun. Ayan. At yung mga bagay na pansarili. Mayroong mga personal mga agenda sa buhay. Yung competition, Pastor, nagpapahiwalay din yun. O yung gusto sila lamang ang magiging sikat. Yan ang nakapanghihina ng mga hangarin ng iglesia na magkaisa ang mga kaanib. At ang pinakahuli ay gumawa sa ngalan ng pag-ibig. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Kung ang hangarin natin lagi ay dahil mahal natin ang ating mga katulad na Kristiyano o mga kaanib o mga kapamilya, walang pagsalang na ang gagawin natin ay tungo lahat hindi sa pansariling mga kaisipan. Pastor, huling pananalita sa bawat pamilya, pamayanan o iglesia para sila magkaisa. Mga kaibigan, ang aming pong muli pinaglilingkod sa inyo ay ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Bilang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo, kinakailangan ang pagkakaisa ay nakikita ng maraming mga sumasaksi ng ating pananampalataya at ng ating buhay. Sapagkat dito ay mahayag na tayo ngay tunay na mga alagad ni Kristo kung tayo, mga kaibigan at mga kapatid, ay nagkakaisa. Kaya nga, amin po muling iiwanan sa inyo ang mensahe ng pagkakaisa na kay manawari sa tulong ng Banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng Ama, sa biyaya ng Anak, ay matugunan natin ang panukala ng Diyos na sa iglesia ay walang nag-aaway, sa iglesia ay nananatili tayo mapagmahal sa ating kapwa kapatid at iiral sa buhay natin ang tignan ang kapakanan ng iba at hindi yung atin. Salamat po, Pastor. At napakasarap pong isipin ng mga konsepto ng pagkakaisa. Ano kayang uring kapayapaan meron ng mundo, meron ng pamilya, meron ng pamayanan, kung ang bawat isa ay naghahangad na mahalin ang kapwa, isipin ang hindi ang kanilang sarili, kundi ang iba, ano rin ang klaseng pamayanan ko ang makikita natin, ang bawat pamilya ay nagmamahalan at nagkakaisa. Siguro ito'y napakapayapang pamayanan. Ito ang hangarin natin, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa mundong darating pagdating ng ating Panginoon. Iniiwan po namin ito at muli po ipakikinggan natin ang mga musika na patuloy na makapagpapataas ng ating pong hangarin sa pagkakaisa. Spread the light, words like a beacon shining bright, tell the world that one day there'll be no more night. Jesus Christ won the fight, unashamed, because I stand with Jesus, because I am a witness to His saving grace, unashamed to preach to all the nation, to teach to all creation, and share God's embrace. God saved, I'm no longer afraid. Jesus paid, Jesus lives. Christ gave His disciples the greatest of all mission. Tell the world my sacrifice, tell them of my grace. Now this is my calling, it's now my
took my place. Unashamed, because I stand with Jesus, because I am a witness to His saving grace. Unashamed, to preach to all the nation, to teach to all creation, and share God's embrace. God saved, I'm no longer afraid. Jesus paid, Jesus lives. He's standing there, arms open wide. I no longer want to hide. I know He's on my side, so now I stand unashamed, unashamed, unashamed. Ay maraming salamat po sa napakagandang musika at ng mga mensahe nito at maligayang pagbabalik po sa inyo. Tatapusin po natin ito sa pamamagitan po ng pananalangin. Pastor? Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, Ama naming nasa mga langit. Siya nga po. Muli po kami nagpapasalamat sa pagtunghay po ninyo sa amin, samantalang amin pong pinag-aaralan, pinag-uusapan ang tungkol sa pagkakaisa. Amen. Naway inyo po patuloy na pagpalain ng aming pong mga sumusubaybay sa palatuntunan ito. Naway maranasan din po nila ang pagkakaisa na itinuro po ninyo sa kanila sa magitan ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Dalangin po namin, naway patuloy po ninyong pagpalain ang mga nagsisipag-aral ng banal na kasulatan sa magitan po ng palatuntunan ito. Naway akayin po ninyo sila sa tamang paglilingkod at pagsamba at pagsunod sa inyong mga banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, at maraming salamat din po sa lahat po ng mga sumubaybay nito. At sa ngalan po ng pagkakaisa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, iniiwan ko po sa inyong kaisipan na kung ito ang paniniwala ng ating Panginoon Kristo at ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon Kristo, paniniwalaan mo rin ang mga konseptong ito ng pagkakaisa. Ito po si Pastor Brian Tolentino muli nag-iiwan sa inyo ng pagbati at hanggang sa muli sa programang What Jesus Believes.